So, paano nga ba mag-assemble or bumuo ng isang owning window mga idol? So, nandito yung mga materials na kailangan natin mga idol. So, ito yung perimeter frame natin mga idol. 38 series nga pala yung assembly natin mga idol. So, tandaan yung mabuti itsura ng aluminum mga idol. So, ito yung molding mga idol. Tapos, ito naman yung panel frame natin. So, dito nakalagay yung salamin at saka yung molding. Tapos, ayan, dyan nakalagay yung salamin. Tapos, dito yung molding. Tapos ito naman sa ilalim is yung rubber, yung lagayan ng rubber vinyl mga idol. So ganito itsura niya mga idol kapag naka 45 degree na siya. So kailangan natin ng rivets dito, yung angular na bracket natin mga idol. So tapos ito yung 4 bar natin na gagamitin. Tapos kailangan natin ng riveter, tsaka barena, tsaka yung talim na 1/8 mga idol. So mas maganda kung may pamputol kayo ng aluminum mga idol, mas madali. So ayan, putulin na natin mga idol. Yung assembly pala natin dito mga idol is, ang sukat niya is 40 by 40 cm mga idol. So ganyan yung paglalagay ng rubber mga idol kapag na 45 mo na yung perimeter. Tapos yung paglalagay ng bracket. So ganyan lang. So depende yan kung may experience na kayo mga idol, kasi magkakaiba tayo ng style sa pagbuo ng owning window. So hindi naman pare-pares, bawat isa is may iba-ibang diskarte mga idol. So yung sa akin lang is base lang doon sa aking karanasan o doon sa aking nalalaman mga idol. So ganyan lang yung pagbuo ng perimeter frame mga idol. Pabraketin mo lang yan, tapos asimbulin mo lang paikot yan. Basta importante mga idol, yung mga corner niyan is safe nyo palagi na magkadugtong sila ng maayos. So hindi siya bumubuka. So ito naman yung panel frame natin mga idol. So ayan, asimbulin na rin natin. So bali ang nilist ko dyan mga idol, kung 40 by 40 yung opening natin, so maglilist lang tayo ng 5/8 sa panel para pumasok doon sa perimeter mga idol. So ganyan lang din ang paglalagay ko ng bracket mga idol. So minsan nagkakalso ako ng kahoy, meron namang direct na. So ganyan lang proseso sa paglalagay ng bracket mga idol. So ganyan ang itsura niya mga idol. So yung dalawang width dyan is lalagyan natin ng bracket. Tapos yung dalawang height naman is yun yung idudugtong natin doon sa may bracket mga idol. So parang ganito mga idol. So i-connect lang natin yan mga idol, paikot yung 4 na corner. Basta palagi lang i-save nyo yung corner palagi na magkadugtong sila at saka fit na fit silang dalawa mga idol para hindi umaawang mga idol. So ganyan lang mga idol, panoorin niyo yung proseso. So sa mga may hilig mag DIY pala mga idol is gagamit ninyo ito mga idol. Kung low budget kayo pero gusto niyo nang palitan yung mga bintana niyo, so pwede kahit materials lang bilhin niyo. Kung kaya niyo namang assemblin, sundan niyo lang yung proseso mga idol. So ito mga idol, naglalagay na tayo ng 4 bar. So ito yung magiging hinges or bisagra ng ating bintana mga idol. So ganyan lang paglalagay niyan mga idol, ididikit nyo lang doon sa kabilang side yan. Tapos ito naman yung handle natin. So ayan ang mga idol na symbol na natin, parehas yan. So ito basic yung ituturo sa inyo mga idol dito sa paglalagay ng 4 bar hinge. So ilalagay natin una dito sa may perimeter mga idol. So ibanggaan nyo lang yan dito sa kabilang gilid sa labas. Yan, tapos ibanggaan nyo lang din dun sa taas sa dulo mga idol para ganun lang, ganun na ang paglalagay ng 4 bar hinge mga idol. So kabilaan lang yan mga idol. So yan, ganyan, sasabit lang natin yung panel dyan mamaya. So ganyan ang paglalagay naman ng panel mga idol. So ang ginawa ko dito is nagkalso ako para makuha natin yung saktong clearance mga idol. So kung may konting diferensya, pwede nyo pang i-adjust yan para sumakto talaga paikot yung clearance ng panel doon sa perimeter mga idol. So ayun mga idol, makikita nyo yan mamaya kapag natapos nating buuhin itong isang owning na ito mga idol. So ang paglalagay naman dito sa panel is nakagitna lang siya doon sa may aluminum mga idol. So para hindi masikip or hindi masyado namang hapit yung rubber niya. So kapag hindi pa nag-equal yung kanyang clearance sa gilid sa paikot ng perimeter mga idol, kung hindi nagpare-pares, so i-adjust nyo lang dito sa may 4 bar mga idol, yung nakakabit doon sa may panel. Adjust nyo lang pababa or pataas kung ano yung kailangan mo para ma-equal mo yung clearance. So ganyan lang mga idol. Ayan, naka-equal na yan. So na-adjust na natin yan mga idol. Tapos i-fix na natin yan. So dadagdagan na natin ng mga tornilyo yan mga idol. So ayun ang mga idol, natapos na natin yung isang owning window. So magkakabit muna tayo ng handle mga idol. So yung handle naman, may sarili naman tornilyo yan. So ibubutas mo lang yan dyan. Kailangan ang pasok ng tornilyo sa ilalim ang gagaling mga idol. So nakatagos dun sa panel mga idol. So parang ganyan lang mga idol. So ipa-pattern nyo lang yan, tapos butasan nyo, tapos igitna nyo doon sa panel mga idol. So ganyan lang pagtutornilyo nyan para matibay talaga mga idol, nasa ilalim siya.
So ayun mga idol, natapos na natin. So tingnan nyo mabuti mga idol para ma-visualize ninyo yung itsura nung ginawa natin na owning window mga idol. Kagaya dito sa 4-bar mga idol. So tingnan nyo mabuti yung paano ang kabit mga idol. So tapos yung handle mga idol. So tingnan nyo mabuti mga idol para ma-recall ninyo kapag kayo na ang gagawa. So ayan mga idol, gumagana na siya. So ganun lang yung paglalagay ng hinges at saka yung handle mga idol. So ayan yung itsura ng handle natin. So nakagitna lang yan dyan sa panel mga idol. Tapos nakasabit lang yan dyan, tapos nakatornilyo mga idol. So ito naman yung sa may 4-bar mga idol, sa may panel yan mga idol. Ganyan lang nakagitna doon sa aluminum. Tapos itong 4-bar dito is nakabangga lang dito sa gilid mga idol. Tapos ito is nasa dulo, nakabangga lang din. So yung cover naman ang gagawin natin mga idol. So paano ba ang putol ng cover? So ganito lang ang pagpuputol ng cover mga idol. So ayan mga idol. Tapos yung dito sa may handle lang ang kakaltasan natin dyan. So kasi dahil nga may handle, tatama yung molding doon sa handle mga idol. So kakaltasan natin yan para hindi siya bumangga doon sa molding. So yung part na may handle or yung tatamaan doon ng molding, so yun yung kakaltasan natin mga idol. Pero yung dito sa taas is okay naman na yan. So isasalpak na lang. So ganyan mga idol ang paglalagay. So guguhitan mo yan para hindi siya bumangga. Tapos nanatchingan natin yung aluminum mga idol para hindi bumangga yung handle doon sa may molding. So ganyan lang pag nanatching mga idol. Mas maganda kung meron kayo, pero pwede rin sa grinder na lang mga idol. Tapos anuin nyo lang ng plies. So parang ganyan lang mga idol. Tapos tsaka nyo inakabit na ganyan mga idol. So ganyan lang pagkakabit nyan mga idol ng molding. So ayun na mga idol, hanggang dito lang natapos na natin yung isang awning. So naglagay na rin pala ako ng tubular hamba dyan mga idol para mas maganda tingnan.